Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company. Para sa magandang kinabukasan ng mga mahal sa buhay at maginhawang pamumuhay. Ito po kadalasan ang dahilan kung bakit nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Kaya nakakalungkot kapag nakakarinig tayo ng mga kwento ng karahasan at pagmamalupit na dinaranas ng ating mga kapatid na OFW. Magandang gabi po sa inyo. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, pakinggan natin ang mga kahirapan na pinagdaraanan ng ating mga kapatid mula sa Middle East. Mamangha sa mga kwento na gumimbal sa buong mundo noong dekada 80 tungkol sa grupo ng mga seaman na milagrong nakaligtas at nabuhay matapos ang 29 na araw sa dagat. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Tulong kayo, nasaan kayo? Bakit ganito? Kung mamatayan, mamatay din. Ano daw? Yun nga ang delikado. Buti na lang kamo na buhay. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Iba-iba ang kwento ng buhay ng ating mga kapatid na overseas Filipino workers. May masaya, may malungkot, mga karanasang hindi malilimutan, mga istoryang tumatak sa ating mga puso. Iniimbitahan po namin kayo na sumali sa Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwento at maging inspirasyon para sa ating mga kababayan. Mga kwentong may positibong epekto sa ating mga kapatid. Kwento ng paghihirap na naghatid na magandang buhay. Kwento ng pagdurusa na nagbunga ng hindi masukat na biyaya. Mga kwentong magpapabago sa tingin natin sa ating buhay. Ito po ang inyong pagkakataon para makapagbigay inspirasyon sa ating mga kapatid. Join the Mr. and Miss Citizens of the World at maging simbolo ng pag-asa ng magandang buhay OFW. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maligaya po kami at makakasama na naman namin kayo sa Buhay OFW sa mga kapatid po nating nasa Italy, Guam, Europe, USA, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Kamusta po kayong lahat dyan? Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. Makakasama po natin ngayon ang ating kapatid mula sa Qatar at sa Dubai. Vicky, ang kanya pong pangalan ay si Vicky Ariston mula po sa Qatar at siya po ay tumaka sa kanyang amo dahil sa, alamin po natin. Vicky, ibigay mo nga ang istorya mo. Saan ka nang galing sa Dubai? Galing po ako sa Poloowan ng Dubai, pero yung totoo ko pong pinanggalingan sa Qatar po. Sa Qatar. Meaning to say, paano ka nakapasok sa Dubai?
Nung nasa Qatar kami, July 1 dinala ako sa Dubai, Abu Dhabi. Nag-vacation kami ng 1 week. Tapos, bali, Sunday dapat ang balik namin sa Qatar. Hindi ko na hinintay yun. Pagdating ng Biyernes, July 6, tumakas ako nung pumunta ang amo ko, dala ang mga bata sa swimming pool. May pagkakataon akong tumakas. Hindi ko alam saan ako pupunta, pero yung taxi driver, pinadala niya ako doon sa sa St. Mary Church. Doon ako umiiyak ako doon. Tapos yung nila padre, naawa sila sa akin, hinatid ako ng staff ni padre ng kotse niya doon sa consulate po sa Polo Owa ng Dubai. Tumakas ka sa anong dahilan? Tumakas po ako sa dahilan na yung kasama kong Pilipina umuwi, dalawa kami dapat Pangatlo yung katulong ng lola kasi nandun din yung lola nakatira. Pero yung katulong niya sa kanya lang talaga. Bali, yung kasama kong umuwi, sabi niya hindi na siya babalik. Tapos binubugbog na ako ng 5 naming alaga. Namamalansya ako, naglilinis ng bahay, nagluluto. Tapos nasusugatan ako ng kamay kasi inaagaw ko yung kutsilyo sa dalawang magkakapatid. Kaysa naman sila yung mamatay, kaya tinitiis ko ako yung masugatan. Minsan po, binabatukan nila ako sa ulo. Tapos yung 9 years old na babae din po, sinusuntok ako, pati yung kuya niya na 11 years old. So ilang bata itong inaalagaan mo? Isang 11, isang 9 at isang? Isang 9, isang 11, isang 7, isang 5, isang 3. Yan sila pag nagagalit sila sa akin na hindi mo masunod. Siyempre marami kang trabaho, lahat sa'yo. Dinuduraan nila ako sa mukha. So sa 5 mga batang inaalagaan mo, lahat sila sinasaktan ka pagka Opo, nagagalit? lahat sila sinasaktan. Pati yung maliit na 3 years old po kasi hindi yun nakakaano sa akin kasi siyempre sinasalo ko yung kamay niya. Tanging maibibigay niya sa akin yung dura po. Tapos pag nagreklamo ako sa parents niya, ang sabi ng nanay niya, that is only a kid. Sabi ganun, Madam, this is not a kid. Sabi ko ganun, she's already a 3 years old, 9 years old. Bakit ganito? Sabi ko ganun. Hindi, you are a kadama. Kadama ibig sabihin, you are a housemaid. Sabi, responsibility mo yan. Kaya tiisin mo, kailangan mo ng pera. Ganun po ang sinasabi sa akin. Sa pagkakakwento mo, tuwing nag-aagawan silang kutsilyo, yung mga bata, kutsilyo pinag-aawayan, yun ang laruan nila. Laruan lang yun sa kanila, yung mga Paano itlogal. sila nakakakuha ng kutsilyo? Di ba dapat nasa matataas na lugar yan? Kasi doon, ma'am, drawer. Tapos, kahit nilagay ko na sa taas, aakyat pa rin yun, hanap ng paraan na aakyat. Hindi naman all the time nakasama. Sabi ko kay Madam, not all the time, ma'am, I am in with your kids. Ganon yung mga English namin doon, Kasi minsan magagalit din sila pag hindi ka mag-English. Mapipilitan ka rin na matutunan. Pero talaga. local sila? Local sila, ma'am. Yun ang kinatatakutan ko. So ngayon, dumadating sa puntong nasusugatan ka, nasasaktan ka, nababanggit mo ba yon sa mga amo mo? Pinapakita ko po yun, ma'am, sa amo ko. Tapos sabi niya, haram, alik, yung sasabihin lang yung haram, alik, yung haram, alik, yung haram, alik. Ay, ganun ba, kawawa. Yung ganun lang, ma'am, pero hindi naman sabihin na dalhin sa doktor, ganito, ganun. Siyempre, consideration ko na lang na dahil katulong ako, sige, okay lang. Pero yung sa loob-loob ko, masakit na talaga. Paano kung paano kung malalim? Diyos ko, kung buti kung hindi malalim, paano kung magkaroon ng malaking depresya, di ba? Opo, so, meaning to say, buti puro konti lang. Kasi kung malaki yun, dapat na itakbo ka nila sa ospital o sa doktor kung medyo malalim yun, yung diba? isa, ma'am, nakuryente, ma'am, kaya doon ako tumakas. Kasi bago uwi yung kasama ko, ako na lang talaga mag-isa, ayaw na daw babalik. Kaya nung nakuryente yung alaga ko, habang nagluluto ako, nagmamadali. Naglalaro sila nung 5 years old at 3 years old. Tapos yung ng tubig, yung para ng tubig aakyat sa taas, ginanon niya, ma'am, nakaganon yung dalawang nakuryente siya dito, tapos nag-itim siya, tinakbo sa hospital. Tapos yung isa parang namutla siya talaga kasi nakita gumanon. Sino ang nakuryente? Yung 5 years old 5 years po. old. Naglalaro sila ng 3 years. Sino naman yung isang nagulat na naggagagang Yung kapatid niya na kasama niyang hihila doon sa kuryente. So ano nangyari? Siyempre galit na galit sa'yo amo mo. Oh, kinatok ko, ayaw niyang lumabas. Mamatay na yung sabi ko sa kasama ko na hindi pa nakauwi. Katukin mo yan, pag mamatayan, isa sa atin ang mamatay, sabi ko. Totoo. Kaya kinatok namin, lumabas siya. Nung nakita niya yung anak niya na sunog na dito, dinala sa hospital. So ngayon, naitakbo nila sa hospital. Opo, naitakbo. So ano ngayon ang sinabi sa'yo ng amo mo? Sabi ng amo ko at saka yung lola,
Wen, kadama, Wen! Parang patayin na kami. Nasaan ang katulong? Di syempre ikaw, gagawin, hindi mo na alam anong gawin mo. Syempre hindi ka naman natulog, nagtatrabaho ka, ginawa mo ng lahat na bilang isang Pilipina na mapapanindigan mo talaga yung pagkakatulong mo. Oo, na talagang gagawin mo ang lahat. Oo. Tapos sinabihan pa rin kami na, katulong kayo, nasaan kayo, bakit ganito? Kung mamatayan, mamatay din. Yung ano daw. Yun nga ang delikado. Buti na lang kamo nabuhay. Nabuhay siya, ma'am. So, hindi pa rin ikaw umalis doon? Hindi Sa pa amo ako mo? umalis. Kasi, paano ako makaalis, ma'am? Village yung sa amin, walang taxi. Mga karnero at mga baka yung sa likuran, mga giraffe. O, walang taxi doon. So, paano ka nakapag-desisyon na kailangan mo nang umalis sa amo mo? Nung dinala nila ako July 1 sa Dubai, nagbakasyon kami. Ilang araw kami doon sa Albustan Center Hotel po sa Dubai. Sabi niya ganun, araw ng Biyernes yun, punta tayo ng maliligo, maiwan ka dito sa bahay. Mamamalan siya, maglinis yung mga janitor. Bumaba ako. Pag alis nila 1:30, sumunod ako mga 10 minutes, sumunod din ako. Nag-ano ako ng taxi. Sabi ko, take me everywhere. Sabi ko gano'n, umiiyak ako. Dali mo na lang ako kahit saan, Sabi parang ko, gano'n. opo, doon sa driver. Kasi siyempre, hindi ko na alam anong gawin ko. Wala akong dala. Wala kang dala. Ito lang dala ko, Yan lang ang suot mo talaga. Tsaka yung bag ko na kunyari na walang laman. Pero ang Passport. laman, May passport hindi ka. po. Xerox lang po ng passport. Pero, iniwanan mo yung mga alaga mo? lahat po. Ay, dinala nila yung maalaga ko nag-swimming. lahat. So, talagang ikaw na lang Ako naiwanan. lang po. So, wala ka na bitbit. Wala. Paano ka nakabalik sa Pilipinas? Nung dinala ko ng driver sa consulate ay sa sa Dubai St. Mary Church, mabait naman si padre doon, pinadala ako ng staff sa kotse. Sabi nila ihatid ninyo ito doon sa consulate or OWA. Doon po, hinatid nila mga 2 o'clock dumating na ako. Ng hapon? Opo. Oh, ilan ba anak mo? 3. Ilan? Kahit wala akong dala, ma'am, nagpapasalamat ako sa Polo OWA at dito sa Diyos. Nakauwi akong buhay. Yun talaga, kasi mahirap din yung pinagdaanan mo. Opo. Ilan taon ang anak mo? Nasa 16, 15 at saka 9. Sinong kasama nila? Yung dalawa po, nandun sa tatay niya, kasi hiwalay kami. Tapos yung isa sa tatay niya maliit, tapos yung dalawa na sa akin po, nasa kapatid ko lang, kasi wala na pong nanay at tatay po. So, nakakapagpadala ka ba ng pera sa kanila? Nagpapadala ako noon, pero yung equivalent ng sahod ko dito is 7,000 lang, kasi yung 900 or 1,000 hindi binigay sa akin. So, dapat ang usapan nyo, bali equivalent ng pesos natin, 9,000. Hindi, Magkano? 1,000 real, equivalent dito na sa 11 dapat or 10. Ang binigay sa akin is 730 lang, tapos nasa lang yun, 7,000 lang po. 7,000. Hindi pa ako libre lahat, binibili ko, kaya sabi ko buti Oh my tatakas God. na lang ako. Ibig sabihin, lahat binibili mo pa? Opo, kapag nagsabi ako, sabi niya, sa inyo na yan problema, sabi ng amo. Binibigyan ka naman ng sweldo sa oras? Sweldo lang ngayon, 7:30 oras naman, pero hindi talaga libre. Kahit pagkain ko patago pa, nagnanakaw kami ng kain para lang kami may lakas. Nakakatulog naman kayo na maayos. Yung tulog ko, sa totoo lang po, matulog ako ng 1:00. Pinakamaga ko 2:30. 1:00, 2:00. Yung madam ko kapag narinig na yung mga bata, kasi yung mga bata doon natutulog 5:00 na 6:00 eh. Ba't hindi ba sila pumapasok? Ayaw niya akong matulog, ma'am. Kinakatok, why? Yung kwarto ko. You're sleeping! Buksan niya yung ilaw. Ganyan-ganyan yan sa harapan mo. You're sleeping? My kid not sleeping? Wake up! Sabi ganun. Tapos para akong baliw na lumalakad ako na wala sa sarili ko. Pagdating ko sa mga bata, bakit ayaw niyong matulog? Pinagtatawanan, pinaglalaruan ka. So, hopefully, we will be praying, Vicky, na sana mapabuti ka na. At kung tutuusin, siguro mas mabuting humanap ka na muna ng ibang mapapasukan na hindi ka na muna pupunta uli doon sa lugar na yon. Kasi yung experience mo, hindi naman nakakatuwa dahil sa maraming pagkakataon na pwede kang mapahamak. Ayaw ko na po mag-abroad, ma'am. Uwi na lang ako ng Cotabato. Hiniling ko lang po sa agency ko na bukas or sa susunod na araw, bibilhan nila ako ng ticket, ma'am. Sumagot naman sila. Hindi Nabibilhan ko ka po ng alam, ticket. ma'am, kasi hindi ko pa sila nakausap kung bibili ng ticket. Okay. So sige, at pag-uusapan natin yan para makatulong din ng OWA, makatulong din tayo para kung anong pwede nating magawa. Ha? Maraming salamat, Vicky. Babalik po ang Buhay OFW. Yung mga kasamaan mo, yung mga kaibigan
titigan mo. Kakainin ng barko. Kasi pag ang barko lulubog yan, may vacuum yan eh. Higupin lahat yung floating objects. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala. ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. Fukoidan, Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To Go Travel, a Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. 29 na araw sa dagat, walang makain, walang mainom. Tanging ang kanilang pananampalataya sa Panginoon ang pinanghawakan niyang pag-asa. Narito ang kwento ni Captain Sabas Martus Jr., ang tunay na Pinoy survivor. 25 years old pa lamang noon si Captain Sabas Martus Jr. nang maranasan niya isang pangyayari na kahit kailanman ay hindi niya malilimutan. Nung nalaman kong naputol yung barko, sabi ko, napakabata ka naman, kurin po kami. So, mahirap talaga dahil naghihintay lang kami ng kamatayan. Kitang-kita ni Captain Sabas kung paano nilamon ng dagat ang kanilang nahating barko, 10 ng kanyang mga kasamahan. Pag ang barko lulubog yan, may vacuum yan eh. Higupin lahat yung floating objects. So yun, sumama lahat doon yung mga kasama namin. Nakita mo, yun ang nightmare. Pawang mga Pilipino ang crew ng Singa Sea na lumubog ito sa Western Australia noong July 4, 1988. Sa 25 crew, 7 lamang po ang nakasampa sa lifeboat. Malubha pa ang kalagayan ng isa. Nung natikman ko yung dagat, ako po, maprosin ka kagad. Sabi kong lamig naman. Tapos pag mabiyak kasi yung barko, yung mga fuel niya, including yung mga crudo, mga bunkers, kalat yan sa dagat. So wala na, mata na lang makikita sa amin. Ang iitim na namin. Sa kasamaang palad, hindi na rin nagtagal ang buhay ng isa pa nilang kasamahan. So nung namatay siya ng hapon, ay pagising namin kinaumagahan, medyo malangsa ang amoy. Eh, tinatapon na namin. Walang magawa. So nakakatakot yung huni ng mga ibon nung tinamo namin. Malamang kinain siya doon. Sa hindi may paliwanag na pangyayari, ang mga life survival biscuits na tumatagal lamang ng 1 linggo ay napagkasya po nila at napaabot ng kulang-kulang na 1 buwan. So wala talaga nagnakaw ng mga pagkain. Kasi ako lang mga kabukas noon. So doon nag-start yung rationing. Kaya na maawa kasi mga tao na pagbigay mo ng instead na 3 biscuits yun sa isang araw, 1 kalahati sa umaga, 1 kalahati sa gabi. So, yung 1 biscuit, good for sa aming 6 na. So, talagang iiyak ka talaga. Dahil hindi nga makaabot eh. So, yung tubig namin, ganun lang. Ayon kay Captain Sabas, maihahalin tulad ang kanilang karanasan sa kwento ng 10 Commandments. Pinaka-imposibleng ma-explain kahit sino, yung ika-7th day, na umaga pa lang wala na kaming tubig. So, pagkahapon, uhaw na kami. Nung gabi na, in about 30 minutes siguro, nasabi ko sa iyo mga about 8:30, mga bandang alas 9, in full moon tapos starry skies, wala namang ulap. Naramdaman ko biglang buhos ng ulan. So, saan galing to? hindi ko talaga ma-explain kasi kung example, ito yung table na ito yung lifeboat namin. Yan lang may ulan, sa labas naman wala. So sabi ko, wow. Anyway, sitikman natin kung talagang fresh. Ay, fresh water nga. So dahil sa lakas ng ulan doon na pumasok sa loob ng lifeboat, lumubog na naman yung lifeboat namin, punong-puno naman kami ng tubig. So anyway, madali naman namin but ang pinakamaano doon na hindi ka panipaniwala, yung napuno yung pinaka-last container, meron ata kaming 7 containers eh. So, empty na yun.
Nung napuno yung pinaka-7 container, nawala naman yung ulan. Ang hindi maipaliwanag na pangyayari na iyon ay muli na namang naulit. Ika-21st day ata, naubusan na naman kami ng tubig. So, gano'n na naman. Yun, araw, kitang-kita mo talaga kung anong nangyari. Kung nakita talaga namin na yung inulan, yung loob lang talaga ng lifeboat. So, pangalawa na yun. Bukod sa gutom, matinding kalaban din nila ang lamig. Nasa 8 degrees noon ang temperatura ng dagat. Paano kami makapag-survive doon sa lamig? So dahil anim kami, yung dalawa parating nagbabantayan every 4 hours. So yung apat, medyo mag-embrace kami lahat para i-maintain yung body heat namin. Ngayon, kung sino man yung nilalamig, iniihian namin yan. Kasi mainit yung ihi ng tao. Matapos ang 29 na araw sa dagat, isang milagro na naman ang naganap. 12:15 ng midnight, sumigaw yung misman. Sabi niya, Sek, may ilaw. Sabi ko, baka bituin na naman yan. Nung sinabi niya sa akin, hindi, green tsaka red eh. So, ibig sabihin, pagka green tsaka red, andito ka, nakaharap sa yung barko. Kasi harap na harap yan. So, nung nakita ko, ang laki ng barko. Ay, imaginin mo, 11 kabudiga yun. So, ngayon, ang ginawa ko, dahil the only communication namin sa mundo, wala na yung VHF, wala kami radio, wala na lahat. But meron pa kayong pyrotechnics. Nung nakarap na sa amin yung barko, sabi ko, wow, ito na. Ang problema nga, hindi naman kami makalapit yung barko sa amin. Ay kung mabangga kami, hindi rin naman kami makalapit sa kanila. Dahil wala naman kaming means. Wala kaming sagwan, wala kaming makina. Himala na naman. Basta parang may ihip lang ganun. Pinadikit kami sa barko. So nung nakita ko yung barko, sabi ko, antindi nyo naman padala sa amin ng rescue. Paano kayo makakyat yan? Eh mas mataas pa kayo sa puno ng nyug eh. Sabi ko, hindi na nga kami makatayo. Pakyatin mo pa kami dyan. Hinulugan kami ng pilot ladders. Diyos ko, paano kami makatayo nito? Doon na naman, yun ang pinaka-imposibleng himala talaga sa lahat. Dahil medyo maganda naman dagat nung dumikit kami sa barko. So napansin ko, sabi ko, napakataas. Paano tayo makakyat yan? Ayun, siya na rin sumagot. Yung sa taas na rin sumagot. Biglang kumulo yung dagat. So, yung lifeboat na dito lang kami, dito yung akyatin namin. Gumanon ngayon yung lifeboat. Napakaliit naman i-compare doon sa malaki eh. So yung maliit, madaling magaganon, tatalon-talon. So nung nakita namin na gumanon yung lifeboat, sabi ko sa kanya, uy, thank you boss! 29 na araw sa dagat na may temperatura na 8 degrees. Salat sa pagkain at inuming tubig. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, 6 na Pilipino ang himalang nakaligtas. Ito po ang kwento ng tunay na mga Filipino survivors. Chinek up na kaming 6. Ang findings niya, in good health and complete nourishment. After 30 days na walang pagkain. Tapos sabi niya sa akin, yung you can eat whatever you want. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. The tranquility of nature. The thrill of the city. Enjoy the best of both worlds in a new community in Novaliches, Quezon City. Shanata! Dito sa modern Asian-inspired community na ito, handog ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, ay isang lifestyle na relaxing at malapit sa nature. Sa Shanata, 65% of the community is devoted to lush greenery, wide open spaces at play amenities. Ang pangalan na Shanata ay inspired ng Sanskrit word na ang ibig sabihin ay tranquil. Enjoy low-rise residential clusters with studios and 3-bedroom units. Lahat ng condos dito may balcony. Sumakay ng elevator pababa sa recreational deck na may mga amenities tulad ng 25-meter long lap pool, pool deck, sitting area, basketball court, playground, and full 2-story clubhouse.
Isang magandang location malapit sa Quirino Highway ang nagbigay ng Sianata residents ng easy access to UP, Miriam College at Ateneo, pati ng SM North, Philippine Heart Center at UP Ayala Techno Hub. Make everyday life in Quezon City extraordinary, only at Sianata. Contact the Mega World International office in your territory for more information. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Sabi niya sa akin, hindi siya kontento sa lahat ng pagtatrabaho ko. Ginagawa ko po ang lahat, ma'am. Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, eco-friendly steel frames. Ngayon naman po ay makakasama natin ang ating kapatid na si Monera Gumaca, 23 years old po, nang galing sa Dubai, mula naman po sa Cotabato. Ayan, Monera, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, ma'am. Bigyan mo naman kami ng istorya mo na pwede nating ibahagi. Ano ba ang naging buhay mo sa Dubai, Monera? Hindi siya kontento sa lahat ng pagtatrabaho ko. Ginagawa ko po ang lahat, ma'am. Pero sabi niya, hindi ka pwede pumunta dito sa Dubai kasi hindi ka marunong magtrabaho. Yun po yung sinabi ko sa madam ko. Tapos, pinapagalitan po niya ako. At saka, nagpaplansa po ako ng damit. Sabi niya sa akin, Yala, sir, sabi ko, wag mo akong pabilisin kaya hindi ako computer. Tapos, natkuhan po yung kamay ko. Naplansa ko po yung kamay ko. Pinapakain ka ba ng amo mo? Pinapakain po ako ng amo ko. Pero yun lang sa pagtatrabaho, hindi niya ako gusto. Hindi ka niya gusto? Opo. Kaya po pero masipag ka ba naman? Meron ba siyang ginagawa rason ko para po ang magalit lahat. sa'yo? Ginagawa ko po ang lahat para makuhan ko yung trabaho ko, matapos ko po. Matapos ang trabaho mo. May inaalagaan ka bang bata? Wala? Meron po, 3. 3 inaalagaan mong bata? Yung panganay po, 15 years old po. So, paano ka nakapag-desisyon na aalis ka na kasi 11 days ka lang sa amo mo? Actually po, hindi po ako inatid po nila ako sa agency. Sabi niya, walang problema sa'yo kasi ihatid na lang kita sa agency kasi marami naman katulong. Anong nangyari ngayon doon sa bagong agency mo? Kasi po, yun, sabi niya sa akin, kung may kukuha sa'yo, magsama ka. Huwag mong sabihin na ayaw mo. Kasi namimili ako ng kasi iba talagang mga Arabo doon sa Dubai. Nananakit. Kasi, opo. Nung tumakas ka, saan ka pumunta?
Sa Polo OWA sa Dubai po. Eh, may passport ka? Wala po. Wala. So, sino nang gumawa ng paraan para makabalik kayo sa Pilipinas, magka-passport kayo? Yung agency ko po at saka yung sa Polo OWA po. Oh, kita nyo? Kita nyo talagang sa totoo lang. Kaya kayo ba, miyembro ba kayo ng OWA? Member kayo? Ay, very good. Naku, isa yung napakagandang nagawa nyo. Kasi, di ba, dapat alam nyo yan. Tuwing lalabas kayo, magkano lang naman, di ba? Kasi kukontrata kayo. Safe naman kayo. Okay, Monera. So, ano ngayon ang problema mo sa agency? Ang agency ko po dito, ang problema ko sa Pilipinas, ma'am. Kasi natatakot po ako na sisingilin niya yung mga magulang ko. Kasi nakuha niya yung number ng pamilya ko sa recruiter ko po. Okay, so, kasi nakarating ka naman doon, hindi ka naman naswelduhan. Pero hindi, naswelduhan ka, napapunta nga sa agency. So, nagkapera sila. Nung umalis ka ba, nagbayad ka ba sa kanila? Sa agency po dito? Magkano? Oo. Wala pa akong Wala kang binayaran? Kahit piso, wala pa. Kahit piso. So, ngayon, natatakot ka, baka singiling ka. Palagay ko, wala naman sila magagawa. Una-una, nandito, ikaw pa nga ang dapat magreklamo kasi hindi ka sinwelduhan eh. Diba? Kayo kung sakasakali magkakaroon ng ganun, i-report ninyo. Kasi nandito naman tayo at saka ang OWA para tumulong sa inyo. Okay? Huwag ka matakot dun. Tsaka para puntahan pa nila yung mga magulang nyo sa Cotabato, hindi na sila gagastos sa ganun. Kaya medyo bawasan mo yung pag-aalala mo. Ha? So maraming salamat at nakarating kayo ng maayos, nakarating kayo ng buhay at na-share ninyo sa Buhay OFW ang problema ninyo. Maraming salamat Vicky, Monera at sa mga kapatid natin na mga nandoon pa po sa iba't ibang dako ng mundo. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang ibinibigay natin dito hindi lang theoretical kundi yung practical at saka may kasama pang safety. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, mag-I-remit. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. May pagkakataon kayong ma-feature ang inyong kwento sa abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 2013. Kita-kita tayo doon! Ang trabaho abroad sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. I-Remit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. West Insula Condominium. Beauty and intelligence. Dare to compare. More than just a trophy. It's a jewel. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer, a gift of health from the sea. Importante na handa tayo at may baon tayong galing at talino sa larangan ng papasukan nating trabaho sa ibang bansa. Kaya minumungkahi ng Buhay OFW sa may mga planong mag-abroad na dumaan muna sa mga pagsasanay para handa tayo sa ating pag-a-abroad. Ang hydraulic excavator operator ay isa sa mga in-demand na trabaho sa ibang bansa. Lahat ng equipment, lalo ngayon kasi sa boom ng construction natin, ay in demand ang operator ng itong hydraulic excavator na to. Lahat ng bansa kung saan boom ang construction ay nangangailangan ng hydraulic excavator operator. Lalo-lalo na yung mga nag-hire sa atin ng mga Filipino workers kagaya ng Middle East, nandiyan kang Saudi Arabia, Kuwait,
At saka mga iba pa, kahit na Singapore, nangangailangan din sila ng mga heavy equipment operator sa hydraulic excavator. Kadalasan per ora or by the hour ang bayaran sa mga hydraulic operator sa ibang bansa. Depende ho sa kumpanya na mapapasukan nila. Kung malaki-laki yan, malaki rin yung tatanggapin nila. Kaya lang, hindi bababa sa $500 per month o kaya mahigit pa. Isang hydraulic excavator sa mga trainings na ino-offer ng Construction Manpower Development Foundation. Kailangan nyo ang mas mahabang panahon, maybe 1 month or 2 months. Nung unang araw na ino-offer namin ito, actually, ay 3 months ang duration ng aming training. Marami sa mga nagtapos ng hydraulic excavator operation sa CMDF ay nasa ibang bansa na ngayon. Masaya sila at nakapag-aral sila dito. Kasi ang ibinibigay natin dito, hindi lang theoretical, kundi yung practical at saka may kasama pang safety. May kamahalan nga lamang ang bayad sa training pero mababawi naman ito kapag nakapagtrabaho ka na sa abroad. Sigurado po yun kasi pagka kayo ay heavy equipment operator, hindi lang nitong hydraulic excavator, alinman sa mga equipment natin, mahal talaga ang bayad ng mga heavy equipment operator. Kung may demand sa hydraulic excavator operator, mataas din ang demand sa mga maintenance o mekaniko ng hydraulic excavator. Sa ngayon talaga, kaya ang mga mekaniko ay in demand kasi usually ang ginagamit ay mga equipment na, heavy equipment. Hindi pwedeng walang maintenance crew. So talagang in demand ang mga mechanics. Halos lahat ng bansa ay nangangailangan ng hydraulic excavator maintenance. So yung hydraulic excavator, isa sa in demand na equipment na ginagamit sa mining, sa mga construction, road construction, at sa mga iba pang trabaho na nangangailangan ng equipment. At gaya ng mga hydraulic excavator operator, malaki din ang bayad sa mga maintenance crew. Ang maintenance kasi, hindi rin ito nahuli rin sa mga kinikita ng mga operators. Usually, halos parehas lang sila ng kita. Meron yung monthly, meron yung hourly rate maintenance crew. Kailangan lang na maglaan ka ng panahon sa pag-aaral ng hydraulic excavator maintenance para maging efficient ka. As for the training fee, lalo sa mga government institution siguro, mga 30,000, training fee lang yan. Maaaring gumastos ang isang participants. Sa higit na 20 taon ni Mang Eddie sa CMDF, marami na siyang sinanay na ngayon ay nasa abroad na. Maganda naman yung feedback nila. Mentras nagtatagal sila sa abroad, lalong tumataas yung kanilang rate. Kasi gawa siguro ng experience, yun ang hinahanap ng ibang company. Sa susunod na Buhay OFW, makakasama natin ang isang natatanging OFW na based sa Saudi Arabia, si Banoy George. At bukod po sa mga kwentong buhay ng ating mga OFW, ay makakasama nating muli si Minnie Senyeres ng OFW Family Club at ng kanyang mga miyembrong kababaihan. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon patungkol sa ating mga modern day heroes. Kung kayo po ay may nais ibahagi sa ating mga kababayan o may nais hihingi ng tulong, huwag pong magatubiling sumulat o tumawag sa aming tanggapan. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, na handang maglingkod, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, Drive It, wall cladding system as green as it gets, South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. To go travel.